Napupunta na sa dagat ng Pilipinas ang mga basura mula sa ibang bansa sa pag-aaral na ginawa ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology sa mga nakuhang inanod na plastic bottles sa baybayin ng Capayas Island, isa sa pinakatimog na isla ng Palawan. Lumabas na 77% sa mga nakuhang PET bottles ay galing o gawa mula sa ibang bansa, pinakamarami sa Malaysia, Vietnam at China, batay sa nakitang label sa mga bote. Ang tawag dito ng environmental scientist na si Dr. Hernando Bacosa, transboundary pollution. Nagpapahiwatig na yung mga plastic pala na dumarating sa ating mga dalampasigan ay hindi lamang galing sa ating bansa. Ito ay posible mang galing din sa ating mga karatig bansa, lalo na sa Southeast Asia. So this is really concerning. Ang plastic ay hindi nakakahilala ng dalampasigan. Plastic doesn't know nationality. Plastic doesn't know boundary. Ayon kay Bacosa, may dalang panganib ang mga plastic. Tuwing nakikiskis kasi, naglalabas ito ng tinatawag na microplastic. Plastic na kasing liit ng alikabok na maaaring makain ng laman dagat na kinukonsumo naman ng mga tao. May mga ebidensya tayo na ang bangus ay may mga microplastic na. Tapos meron tayong mga pawikan dito sa Palawan na nung namatay nakita yung mga plastic sa tiyan nito. Pinag-aaralan din namin na yung mga microplastic pala nito pwedeng magdala ng bacteria, pwedeng magdala ng virus, pwedeng magdala ng heavy metal. So parang vector sila. Walaan niyang kakayahan ng mga isda at katawan ng tao na tunawin ng plastic na kadalasan ay daan-daang taon pa bago masira, kaya hindi lamang ito banta sa marine life at seguridad sa pagkain, pati sa kalusugan ng tao. Plastic na napag-alaman ng mga scientists sa Amerika na yung mga bangkay ng taong may dementia ay natagpuan na yung utak nun pala ay maraming microplastic. So hindi, yun, may mga ebidensyang ganon. Tapos may mga nagsasabi din na yung mga microplastic sa dugo ay nagkakaroon ng clogging. Ang plastic po ay isang synthetic material na talagang nakakasama sa ating kapaligiran at kalusugan. Bagaman mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa para mapigilan ang transboundary pollution o yung pagtawid ng mga basura mula sa isang bansa patungo sa mga kalapit na lugar, importante rin daw na makontrol na ito sa mismong source o pinagmulan. Sabi ni Bacosa, diyan papasok ang papel ng mga residente at mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat ipagtingin ng malalaking kumpanya ang pagtugon sa kanilang obligasyon na bawasan o i-recover ang plastic packaging na nalilika ng mga negosyo alinsunod sa Extended Responsibility Law. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Tinututukan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad sa Waste to Energy program ng gobyerno na target simulan sa susunod na taon. Paglikha ito ng kuryente gamit ang mga basura na karaniwang napupunta sa landfill o bumabara sa daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng baha. The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available. Kalay Zalpardilia para sa bayan.